Magandang araw po mga kapuso. Welcome to iListen. Alam niyo po ba na ayon sa datos ng United Nations, noong 2023, mahigit 32 katao ang namamatay kada araw dito sa Pilipinas dahil lang sa mga aksidente sa kalsada. Kung susumahin naman natin sa buong mundo, tinatayang halos 1.2 milyon o mahigit 2 tao kada minuto. 2 tao kada minuto ang namamatay dahil lang sa mga aksidente sa kalsada. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw at ang makakasama ko po dito ay isang taong binago talaga ng isang aksidente sa kalsada ang kanyang buhay. Maraming salamat sa iyo, Jerry. Thank you for joining us dito sa iListen. Si Jerry Tuazon, mga kapuso, ay kinuha ng aksidente sa kalsada ang iyong buong pamilya. Opo. Kumusta ka na after 1 year from that accident? Sa tulong po ng Panginoon, ako po ngayon ay nagpapatuloy sa buhay bilang maglingkod sa Kanya at sa mga naiwan na pamilya. Pero natanggap mo na? Opo. Nakakope ka na? Tinatanong ko to sa iyo kasi gusto kong ma-make sure na okay ka na Yes, talaga. okay na po. Oo. Sa tulong ng Panginoon. Kasi syempre gusto naming malaman ano yung from your point of view yung nangyari doon Opo. sa aksidente. Dahil sa lakas ng impact ng pagbangga, ang van at SUV na pumagitna sa bus at truck, napiping parang mga lata ang mismong driver ng van na si Jerry Tuazon na unang sinalpok ng bus, himalang nakaligtas. So kayo ay papunta nun sa Pangasinan? Yes po, Children Oo. Convention. Oo. Ang asawa mo ay isang doktora? Opo. Oo. Tapos, sino pang kasama mo? Yung hipag ko din po at saka mga ka-churchmate namin, mga kaibigan namin. So, papunta kayo sa isang church event ba? Opo, Children Convention po. So kasama mo rin ang anak mo? Opo. Ilang taon yung anak mo na? 8 years old po siya noong time po na yun. Anong pangalan niya? Jeremiah Miguel Tuazon. Lalaki. Opo. Ang ganda ng pangalan, Jeremiah. Biblical. Oo. Oo. Ito ang kuha ng CCTV footage sa malagim na aksidente sa toll plaza ng Esitex noong May 1 na ikinamatay ng 10 katao. Nangyari yung aksidente, paano ba yon? Kasi kayo ay nakasakay sa isang van. Opo. Tapos, may bus. Nung nandito na kami sa expressway, ang nangyari po is, siguro 1 kilometer na lang ang natatandaan ko. Hanggang ngayon, iniisip ko kung ano yung nangyari pa after 1 kilometer, wala pa akong maalala. Okay. Opo. So, yun naman, sabi ko sa Panginoon, kung maalala ko siya at malalayo lang ako sa Kanya, wag na. So ano yung naaalala mo dun sa 1 kilometer? Wala na po. Mula after 1 kilometer din accident, nagising po ako sa hospital na. So yung accident pa, wala akong naramdaman. Kasi sobrang bilis ng bus. Kita naman po yung accident namin. Dalawa kami sa sasakyan na sobrang tupi. Yung van ay mahaba, pero wala na siyang isang dipa. Kung makikita natin sa mga video. So, wala pa akong naramdaman talaga kahit ano. So, nagising ako sa hospital. Yuping-yupi ang van at SUV na naipit sa gitna ng bus at truck. Kung makikita lang ninyo yung nakita namin kanina, parang yung sardinas na sama-sama sa loob nung dinatan namin. Kaya medyo nahirapan kami sa pag-extricate kasi may tatamaan ka sa katawan ng mga nandun sa loob eh. Ikwento mo sa akin yung naaalala mo nung umalis kayo. Maaga po kami umalis kasi ang plan talaga namin is service road ang dadaanan namin. So sabi ko, darating tayo doon na eksakto sa oras. Then kumain kami sa mga binili sila. Yun na, naplatan nga kami doon. Then naghanap ako ng vulcanizing. Yung una, wala daw yung bantay. Yung pangalawa din ay wala rim. So sabi ko, medyo malilate na tayo. Bibili na ako ng 4 na gulong para dumaan tayo ng expressway. So bumili ako ng 4 na brand yung gulong. Tapos sabi ko, kain muna tayo kahit sa fast food. Sabi nila, wag na, doon na lang sa expressway. Pagdating doon, hindi rin kami kumain. Nag-CR lang sila, di umalis na kami. Then 1 kilometer mula doon, wala na akong naalala. Tapos na-aksidente daw kami mga 12:30, nagising ako gabi na. Nagkamalay ako gabi na. Minsan kasi yung ating utak ay
binablock niya ang any traumatic or painful na experiences na nararanasan natin. So, posibleng ganun ang Posible ginawa po. ng iyong utak para makapagpatuloy ka sa buhay mo, para makalimutan mo sana, makapag-move on ka, binura sa alaala mo yung masakit na mga pangyayari. Oh, siguro po yung saktong, kung gising ako doon, siyempre masyadong ganong katindi yung ano. Correct, yung trauma. yung trauma. So,